ako ngayon sa West. And magta-transport lang ako. Kasi wala sa akin maghahatid. So, papakita ko sa inyo kung paano dito hindi gumamit, ano ba? Paano sumakay ng bus and train dito sa New Zealand. Dito kasi hindi very common yung mga train and bus. But papakita ko sa inyo and dahil medyo malayo-layo yung travel natin. So, naglalakad pala ako ngayon. It's very calming. Narinig niyo yung mga ibon. It's very calming. Kaya gusto ko nag-walk ng umaga. So, yeah. Look. How calming. Dito ako naglalakad every morning. Luwat ko. Look at the flowers. Wow. Look how calming. Look how calming it is. Sobrang calming. Wow. Dito guys, hindi ko naman sinasabi na sa Pilipinas is puro marites. Pero dito walang nagmamarites sa kanto. So, kahit nagbablog ako, okay lang. Kasi wala naman din nakakakita sa akin. So, ayun. And it's malamig pero maaraw. So, okay pa din. Hindi siya sobrang lamig. Yung hangin niya lang is very cold yung dating. So, yan. See you around. Nasa train station na ako guys and naghahanap ako ng kung saan ako pwede magpatag kasi wala nang laman yung sapat. Sana meron kasi hindi ako makakasakay. Nakapagpa-top up na ako guys. So, sobrang foggy. So, ganito pala. Pag sasakay kayo dito, dapat may ganito kayong card and then itatap nyo lang dito. Tapos makikita nyo na dyan. Tapos, yun. Maghintay na tayo ng train. So, 11 minutes pa daw yung dating ng train. Kaya, tagal-tagal pa tayo dito maghihintay. Wala akong kasama kasi ang tagal pa talaga. May tao na dun, guys. And ang lamig. Biglang, kalam po nakikita niya, pero sobrang foggy. So, padating na yung train, guys. And this is a safety announcement. Just wait for a second. Walang tao. Dito na lang tayo. Hey guys, so nandito na ako sa loob ng train. And walang gaanong pasahero. So, umorder lang ako ng pagkain guys kasi nagugutom na ako.
bumibili akong gongcha kasi na-miss ko na yung gongcha. Bumili ako guys ng wucha. Stress na. Hello everyone! So, nag-post ako sa Instagram about ng mga gusto nilang itanong about living dito sa New Zealand. And may nagtanong doon about sa culture differences. I think, ang daming nagtatanong doon, especially yung mga teenager na pupunta dito sa New Zealand or student na pupunta dito sa New Zealand. Sorry guys. I'm sick. So, nakakape ako yan. Okay. Culture differences is first is the language. Hindi ko alam. Siguro hindi siya culture differences. Siguro yung difference na lang ng New Zealand tsaka sa Pilipinas. Number one is yung language. Yung language dito is very different siya. Hindi very different. English, so. Yan. Wait lang. Yung ita ko ay gumana. So, una yung language barrier. Yung English kasi dito is Kiwi yung English dito. So, it's very similar to British accent, pero hindi talaga siya British accent. Parang similar lang doon. So, nung pumunta kasi ako dito before is akala ko marunong na ako mag-English. Like, feeling ko kaya ko nang makikeep up sa kanila. Pero, na-realize ko hindi pala. Ang hirap din. So, be prepared. Yan lang. Be prepared and manood kayo ng mga, mga tao na nakatira dito sa New Zealand na nagsasalita sila ng Kiwi accent para ma-familiarize kayo. Second is, yung high school dito. Kasi dito is, meron silang year 13. Sa atin wala tayong year 13. So, hanggang year 13 po dito yung high school. Usually, yung year 13 is preparation siya kung mag-university ka. And college. College po dito is hindi katulad sa atin na pag sinabi mong college ka, diba, nag-aaral ka na ng, let's say, nursing, engineering, ganyan. Dito po, hindi. Ang college dito is high school. Is high school pa lang po ang college dito. Kaya, yun yung parang medyo nakakalito. Pero, yun. Pag sinabing college, high school. Pag sinabi mong university, yun na yung nag-aaral ka talaga ng accounting, ng nursing, ng profession. So, ayun. And also, hindi gaano dito gumagamit ng cash. Usually, by card dito. Card. Tapos, yung cash medyo madalang dito gamitin. And also, kung hindi nyo man alam guys, New Zealand is very diverse. Yun lang masasabi ko. Akala nila pag nasa New Zealand ka, puro mga New Zealander lang or Kiwi or Maori. No, hindi po. Especially dito sa Auckland, ang daming mga ibang lahi. Ang daming Chinese, Indian, Filipino, Thai, Malaysian, like, variety talaga, mga European, different, iba-iba talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, New Zealand is good for growth. Kasi dito nyo mamimit yung different people from different nationalities. So, ang dami mong matututunan, especially if yung circles mo is mga ibang lahi, tapos iba-iba kayong bansa. Parang dun mo makikita yung similarities ng culture, ganon. So, para sa akin, good thing yun. Because mostly ng mga friend ko is ibang lahi din and iba-iba kami ng country. So, para sa akin, good thing siya kasi ang dami mong matututunan. Isa din yan. Kasi baka magulat kayo, bakit ang daming Chinese, bakit ang daming Indian, bakit ang daming mga Filipino, diba? So, very diverse po siya. Kung naghahanap man kayo ng mga Filipino food dito, medyo madalang siya. Pero may mga Asian store dito. Pero hindi nga lang siguro siya kasing dami katulad, let's say, sa Amerika, na parang ang daming Asian store, di ba, na mapapagbilan mo. Especially Filipino store. Limited lang dito yung Filipino store. So, kung gusto mo ng, kailangan mo talaga na gumawa na lang ng sarili mo.
Kasi usually limited lang yung mga binebentang Filipino product dito sa New Zealand. So, iyon. Kaya, kung nasa Pinas ka and pupunta ka dito, sulitin mo na yung mga Filipino food. Kasi, for sure, mamimiss mo yan dito. Yung work-life balance pala. Totoo yun. Yung sinasabi nila na New Zealand is work-life balance. Yung New Zealand, perfect siya if magbibuild ka ng family. Kasi, hindi siya overwork. But at the same time, yung salary is good. And makakasurvive talaga kayo dito. And yung way ng schooling dito is good for kids. And also, yung view, yung nature, like, kung gusto nyo lang pumunta sa isang lugar, like, dalhin yung family nyo mag-picnic, magagawa nyo yun dito. Kalimutan pa ba ako? Kung may dadagdag pa man ako is ilalagay ko na lang sa next na video. And also guys, thank you so much sa mga nanonood sa mga vlogs ko. Sobrang na-appreciate ko, lalo na yung mga nagko-comment. Binabasa ko po yun isa-isa yung mga nagko-comment. Lahat talaga binabasa ko. Hindi lang talaga ako makapag-reply agad-agad. Sorry guys, because I'm sick. Ilang araw na. Hindi lang talaga ako makapag-reply ng agad-agad. Pero binabasa ko po yan one by one. And sobrang na-appreciate ko talaga yung comment nyo. And yung support nyo talagang thank you so much. 2,000 subscriber na tayo. And I'm so happy guys. And thank you so much ng maraming.